mga kababayan, ma'am sir, this is Jom, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is September 28, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Rosales Street, Santa Ana, Pateros. At dadalhin po natin yan sa may Lorna Store, Kakawati Street, Pinagsama, Taguig po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala po pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. In 40 meters, turn left. In 100 meters, turn right onto Effinson Street. In 300 meters, turn left onto Beemore Siller Street. Ay, ayan, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. In 100 meters, turn left at the traffic light. Nerve sa loob, at kapag ito ay nagsimulang magkaroon ng bacteria, patuloy rin ito nagpo-produce ng heat kaya-kaya. So, one way to avoid bad breath, of course, to take care of your teeth, and also yung mga regular natin ginagawa, mouthwash, dental floss, and deodorant. Ayan. And Doc Alexa, alam ko kung nasa unang part pa lang tayo ng ating discussion, pero kami po ay natutuwa at kami po ay nakatanggap ng katanungan from our brothers and sisters po ng Project 4 and so ang tanong po nila, Doc Alexa, ay sabi po ng ating listeners, Doc, may PMJ function po ako. Pinapasilip, sleep po ba yun, Doc? Yes. Pinapasilip po ako, pero mahal. May iba pa po bang solution? Ayan, Doc, pwede po ba natin itong sagutin bago po tayo magpatuloy sa ating discussion? Okay, ang PMJ natin, which is the joint na binubuo ng ating panga, tsaka ng parte ng ating skull or yung ating mukha, ito ay isa sa pinaka-complex na mga joint. Now, ang primary cause, bubunyagan natin, no, ang sikreto. Kung ano ba ang primary cause ng PMJ dysfunction? Ito po ay stress. So, ang mga tao na may stress, ito po lumalabas ng PMJ. At kalaunan, kapag nakita natin na, let's say, sa school nila o sa trabaho nila, nawalan na sila ng pinoproblema nila, biglang nawawalan din na sakit ng PMJ. Now, kung isa po kayo sa nagka-suffer ng PMJ disorder or nararamdaman nyo, ano ba yung mga sinyalis ito? Nagkakaroon ng aching, nagkakaroon ng pain, minsan ang severe cases na ito, para na siyang nagmamigrate sa ulo,
iba ay nagkakaroon ng instant na stressor o trabaho or nagkaroon ba ng good chance na lagi kang mumuya ng masigat na pagkain. Now, kung constrained ang budget mo o wala kang masyadong budget para sa skin, you can either choose soft food muna at bukas tayo sa mga nuts, mga masigat na pagkain, or kung kakain lang tayo, kailangan ipapas na yung bibig. Meron din mga exercises para sa muscles natin. Pwede natin yan i-massage, available ang EMG muscle massage sa YouTube. You can Google it. And also yun, find out what causes your stress. Tingnan nyo po na baka mamaya meron lang po nangyari sa work nyo or sa kapaligiran na nagpo-cause ng stress. Dahil usually pag nawala ito, mawala rin ang EMG. So nakatipid na kayo, you will also know ano ba yung naging cause ng EMG problems. Ayan, thank you so much Doc Alexa, and thank you din po sa ating mga brothers and sisters ng Project 4 SDA Church. Sana ay malinaw po sa paliwanag ni Doc Alexa ang kasagutan po sa inyong tanong is at para po sa ating mga listeners, kung kayo din po ay may mga katanungan na nais po iparating ngayong gabi, pwede po kayo mag-text or tumawag sa aming numero 0918-944-7891. Pwede din po kayo mag-comment sa aming Facebook at sa aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. Ayan, Doc Alexa, grabe po Kuya, talaga. kakanan po. Ay, sino po kayo pinapunta? Ang dami po namin episode dito sa radio. Ang dami po sakit na nag-e-evolve because of stress. And grabe po talaga, no? And ang next po natin na question this evening, Doc Alexa. Ito sabi po dito, bakit po ba mahalagang magpatigil sa dentista kahit walang nararamdamang sakit sa ngipin? Ako, Doc, to tell you, Doc, I'm so busy. Meron pong gano'n dito? Doon po sa kanan kanina pababa. Sa 4 years ko po ng college. Pero doon meron din po sa may gitna. May stop na po ako noon. Pero wala talaga po akong na-feel na kahit anong sakit. So sabi ko po, sige, next time na lang. Hanggang sa umabot na po ng 4 years. Saan to, ma'am? Ko pa rin po siya. Napabatanggal. Ah, ito yung turn na to? If wala naman po akong wag na lang muna. Kasi natatakot talaga ako doon. Kasi yung pinapadaanan sa atin doon sa banda na ito. Not until umuwi po ulit ako ng Pilipinas. Ito po? Para na magkaroon ng fit. Doon. Tapos, grabe Doon na na po ba yung yun? pamamaga ng Ayan. aking cheek. Ano po, ma'am? Ako Ulit yun. na po siya. At para din Kasi po ito sa ating mga hindi ko viewers kabisado. and listeners, Kung susundan ko siya doon, parang tinuturo ko Meron niya. na may mga Kanan na po kayo sa ating kaagad. mga segment. So, bakit po ba mahalaga Kasi may papasukan po kayo dyan. kahit wala pong nararamdaman na sakit sa ngipin? Yes, I can really relate dahil ang nangyayari nga po, pain ang nag-cause sa atin na mag-visit ng dentist. Usually, nag-guilty tayo dyan. And kadalasan, nasa end stage na nga. So, usually, ang kailangan Saan po? but however, Dito ka na lang, kuya. Ikot ka lang. Dyan. unang mga senyales ng ating Sige, ngipin. diretso mo na lang dyan. Usually, hindi yan nararamdaman agad. At once it reaches the level na sumasakit na, no? Usually, 10 to 15 seconds kaya pa yan. Wala po. Diretso mo na lang kuya. Dyan sa may pakanan, sa baba. Sumakit, let's just say, kumain ka ng malamig. Tapos, sumakit yung ngipin ng 10 to 15 seconds and nawawala. That's okay. You Tapos can still kakanan have po it dyan. na makastahan. Pero kapag umabot na ng mga 1 hour, 2 hours, yun na. Usually yan na mayroon na yung deeper na sira. Now, for example, yung wisdom tooth. Usually, ang Kanan. tubo kasi ng ating wisdom tooth ay hindi maayos. Usually, nakaganyan siya, nakahiga, or nakatagilid. Even if po na ang tubo ay pantay, ganyan, kung hindi tama ang size ng ating Kanan gum lang po ulit. sa ating ngipin, sa size ng ngipin natin, ibig malaki yung ngipin, hindi pa rin tumutubo ng maayos. So, ang nangyayari Iris sa mga pasyente na sumasakit talaga siya, and ang pinaka nakakalungkot pa dito, pati yung katabing ngipin, yung second molar ay naapektuhan. So, what would happen Yan, is get mo kasabay ng kanan. pagtanggal ng third molar, kapag sirang-sira naglalagay yung second molar, na kayang pastahan,
tinatanggal na rin natin ito. So, ako po, isa pong dentista na nagpapaalala na huwag na po natin hayaan. Minsan, lumilipas ang mga 5 taon, no? Hindi tayo nag-visit sa ating dentista. Pagtingin, Kanan lang pagbalik po, ko puro sa dentista nyo, ang dami ng palang bagong sira. So, nahihirapan kayo doon dahil hindi lang ito unpleasant or na makayahaya na para sa inyo na mag-cover nyo bigla na ang dami na palang sira ng ngipin. At ang nangyayari pa, mahal pa ang treatment. Of course, no, kasi all the treatments have a cost to pay. So, what Diretso happens is, kung maaagapan pala, let's just say na, okay, cleaning na lang every 6 months, Makakatipid po, ano, Dok? yes, makakatipid tayo. No? So, every 6 months, the Sige, dentist diretso will lang check po. you up. And, of course, makikita dito yung mga unang mga senyales ng mga pagkasira ng ngipin. At hindi na ito lalala. No, Iris? Wala na tayong pain na mararamdaman at maaagapan yung ating mga ngipin. Ayan, para po sa ating mga tagapakinig ngayong gabi, wag po natin antayin, ano po, na meron na pong masakit na napipil po natin bago po tayo magpatingin sa dentista. Dahil nabanggit nga po ngayong gabi ni Doc Alexa, ano po, na may mga dental issues po talaga na hindi agad nararamdaman. Pero kung tayo po ay regular na nagpapacheck up, nauhuli po ng maaga, ano po, ang mga problema tulad na lang po ng mga wisdom tooth, cavities, yung mga plaque build-up po, ano, at iba pa po. Ayan. Ano naman, Doc? Punta naman po tayo sa dental hygiene. Ayan. Ano po ba ang effect ng hindi maayos na dental hygiene sa ating kalusugan sa kabuuan? Yes. So, ito na po, no? Ano na ba yung epekto kapag hindi tayo maayos na nakapagsigilyo, nakikipon yung mga ngipin na nabubulok? Hindi lang po ito nakaka-apekto sa mismo ngipin or hilagis. Mga bacteria, infection, yan, bacteria na nasa bibig natin, pwede po itong mag-travel sa ating dugo. Okay? Pwede po itong mag-effect sa ating puso, yan, even also can cause diseases or parang mapalubha yung mga diseases just like diabetes and all the pag may mga existing na sakit sa puso, pwede rin ito mapalubha. So, hindi lang po tayo limited sa ating bibig, pero ito rin po ay konektado sa ibang pa pong parte ng ating katawan. And even, Iris, no, self-esteem, whenever ang pasyente nakuhanan ng ngipin, let's just say napulok yung ngipin sa harap, yung self-esteem ng ating mga pasyente is affected. Hindi na makakain, hindi na makapag-smile. Now, all of these things can be prevented. Now, kaya po tayo ay strong in dental education. Kasi kung alam lang natin talaga how important our teeth are, no, aalagaan talaga natin ang ating mga ngipin. Ayan. And Doc, I personally experienced that, ano po, nung ako po ay nagsasuffer. Sakit po ng wisdom tooth na yun. Sabi ko, bakit ko po ba, pinatagal ng ganito kahaba bago ko po siya pina-check. And napaka-important po kasi affected po talaga, nabanggit nga po ngayong gabi ni Doc Alex sa mga kaibigan na ang poor dental hygiene, ano po, ay maaaring magdulot po yan ng infeksyon sa bibig na pwede pong kumalat sa iba't ibang bahagi po ng ating katawan. At nauugnay din po ito, mga kaibigan, sa heart disease, diabetes, pati na rin po sa respiratory issues. Ngayon naman po, Doc Alexa, paano po ba nakaka-apekto ang paninigarilyo at alak sa kalusugan po ng ating mga ngipin at bilang? Yes, kadalasan, no, ito ay isang practice na nakikita natin na karaniwan na ginagawa. Now, ang ating paninigarilyo, meron itong mga chemical na maapekto na pinapaunti ang daloy ng dugo sa ngipin at sa ilalim. Now, kapag unti ang daloy ng dugo, kapag po tayo ay nagpulutan, for example, hindi nagtitibon ng maayos at nagkakaroon ng high chances for infection sa bibig natin. Kakaroon tayo ng gingivitis, and also ang alak natin, di ba, it's alcohol, it is dehydrating our mouth. So, binigyan tayo ng ating Panginoon na natural Doon lang kuya sa may cleanser, kanto po. Malinis
bibig, yung laway natin, Ayun na si natural Papa. cleanser. Binabalance niyan Yan po ang may ating nakatayong acidity sa bibig natin, hindi siya tumataas, hindi siya bumababa masyado because of our saliva, yung laway. Now, anong mangyayari kapag ang alak ay nag-cause ng pagbaba ng daloy ng laway sa bibig natin, tumataas naman ngayon yung chances na tayo ay magsinaan ng bibig at also mag-develop ng mga Naka-Gcash po yan, oh. Okay lang. Apo, ma'am. papansin ng mga Thank you. ng alak, Opo, opo. sometimes nakakaroon sila ng swelling ng gums, Ay, may basa, basa. Ay, po, kayo. Kuya, pwede po forward konti. All of these viruses, Pakisarap po. meron talaga siyang hindi lang sa katawan, kundi sa ating mga sa ating bibig. Ayan, wala meron po. talaga Opo. siyang Thank you po. effect. Sige po, salamat po. So, God bless po. ang encouragement natin is to begin tapering off at sooner or later by the grace of God, magkakaroon kayo ng lakas para ma-overcome ang ating mga viruses. Ayan, nagsisingit ko lang po, Doc Alexa, ano po para po sa ating mga listeners. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po, God bless. Paalam po muna. At samantala tayo ay gagawa na ng panibagong Kasama po, ano, sa video pagkakalala sa ng ating susunod na mission. Paalam po.